time and harvest, cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Father, we thank you. Bless us, give us grace and mercy. Thank you for this wonderful opportunity that we can be in the Lord's house on the first Sunday of February. And this is the kick-off that we're gonna have para po sa aming pong missions conference. Patuloy mo pong pagpalain ang mga kaanib ng eklesiyang ito, pagpalain mo kanilang negosyo, ang kanilang trabaho, at tulungan pong maalan lang kanilang mga commitments so that they can be a blessing to the pastors that will be coming from different parts of the country. They will be staying here, they will be inconvenient, matutulog sila sa kamang hindi lakama, pipila sila sa CR, pipila sila sa pagkain, pupunta sila rito for almost 5 days. They will be here for one reason. They would like to be encouraged. At huwag mo pong hayaan na kami po ay hindi magiging blessing sa kanila. Huwag mo pong hayaan na kami po ay magiging pabaya. At tulungan po mga kaanib ng eklesiyang ito na mapapagod kami, magpapani kami ng gamit, maghuhugas ng plato, tutulong. Hindi dahil magpapakitang tao, kundi ginagamit namin yung manifold grace of God that is in us. Salamat po sa inyo. Napakabuti mo, napakadakila mo sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, pakibati mo yung katabi mo, sabi sa kanya, Happy Lord's Day. Sabi sa kanya, huwag kang matutulog. Okay, please be seated. Thank you very much. Okay? At ako'y natuwa sapagkat Friday pa lang, tinatanggal na yung seat cover. Okay? Tapos dumating yung mga taga Parañaque, taga Las Piñas, kinabit, at nagulat ako, pinagtatastas pa nila yung mga yan. Okay? And we're so thankful. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng napagod, sa lahat ng nahirapan, at maging doon sa nagsabi na sana mag-preach na lang si pastor para bukas hindi na tayo magse-service. You know? And we're just thankful for that. We have here tonight, this morning, si Sean Jerick Mendoza. Sean Jerick Mendoza. Ay, tayo ka lang, okay? Shall we say? Ay, parang mahina. Shall we say? Thank you very much. Okay, please be seated. Ito si Lynn, tayo ka lang, Lynn. Hindi ka lang nakita kanina eh. Ayan, ha? So, siya yun, ha? Hindi ko siya nakilala kasi naka-uniform siya ng ano eh. Nung na-witnessan ko siya, naka-uniform siya ng what's that? Guard, okay? Eh, ngayon, sabi ko, sino to, di ba? Sabi niya, ako po yung nakausap mo dyan. Okay, I'm happy. Eh, nandito po ako last Sunday nung hapon, wala po kayo, nanumbat pa. Nasa ibang churches kasi ako, hindi ako nag-backslide. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, sabi ng verse number 22, okay? Ito yung tinuro ko 1996, sabi ko sa inyo, hanggat ang mundo'y nananatili, okay? Ang nagtatanim, may ani, lalamig, iinit, darating ang summer, darating ang taginaw, ang araw ay sisikat, ang gabi ay darating, at hindi ito matatapos. Pinaliwanag ko sa inyo last Sunday, why is that? Tama? Kasi magkakaroon ng tinatawag na tribulation, magkakaroon ng rapture muna, tapos tribulation, tapos wawasakin ng Diyos ang lahat ng ito, at walang matitira. Kanya ang sabi ng Diyos, hanggat ang mundo'y nananatili. What does it mean? You can see here economic balance, okay? The Lord said, as long as the earth remains, okay? Hanggat nananatili ang lupa, okay? Mayroong darating na taglamig, may darating na tag-init, okay? Sisikat ang araw, lulubog ang araw, ang tanong ko, okay? Umunlad ka na ba? Nakinabang ka na ba? Okay? Kasi kung walang seed time, walang harvest, okay? Huwag kang umasa na aani ka kung wala kang tinatanim. Ang tawag dyan nga, okay? Yung nga, malapit sa tanga. Okay? Bakit? Eh gusto mo palang umani ng pagpasisikap mo. Eh wala kang ginawa. Okay? Sabi ko nga kay Jonathan, nung nagpray kami sa likod, alam mo Jonathan, I was so rough when I was growing up. I don't know any boundaries. Lahat ng mali ginagawa namin. Ako, si Pastor Butch, ayan si Namoreng, tsaka si Ellen. We were drinking buddies. Okay? At nung ma-save ako, doon lang ako tumigil uminom. Okay? Eh, araw-araw lasing kami. Hinabol ako. Okay? Nagtataka ako si Pastor Butch, walang tama. Si Ellen wala. Si Moring wala. Ako lang yung barado ang ugat.
Sabi ko, siguro mas walang niya ako sa kanila. Okay? Sabi ni Dr. Pastor, andyan si JB, sabi niya, 50% po, hindi ko na ho mare-reverse yan. I cannot operate, I cannot put a stent, kasi it's too deep, baka mamatay ka. I don't want to take the chance, okay? So we will let it. Kanya lang, hindi ka dapat madisgrasya. Dahil pag naumpog ka, dumugo yan, hindi titigil because of the blood thinning. Sabi ko sa kanya, well, thank you. Why? It will cause me to be dependent on God. It will cause me na pagising ko sa umaga, Lord, ingatan mo yung paglakad ko. Pagbukas ko ng pintuan, sana wag ako mampog. Pag sumakay ako ng motor, Lord, sana wag ako sumemplang. Di magiging prayerful ka. Yan ba yung magdudulot ng pagkaaligaga? Hindi. Okay? Tatandaan mo ha, lumilipas ang araw, sumisikat ang araw, lumulubog, sumisikat, lumalamig, umiinit, pero ba't hanggang ngayon wala kang harvest? Okay? I told you last Sunday, very disturbing, okay? Tataas na naman ang gasolina ng 70 centavos this coming Tuesday at 1 peso and 30 centavos sa crudo. Okay? This coming Tuesday. Every Tuesday nagtataas yan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng ripple effect yan. Are you following me? Tataas ang presyo ng lahat, tataas lahat yan. Ang tanong ko, paano mo bubuhayin ang family mo? Paano ka mangangarap at sasabihin mong, magpapakasal tayo. Okay? O kaya naman, mapag-aaral natin ang ating anak. When we listen to this disturbing news, okay? And I would like to say, the OFWs are the only one that are helping us. Okay? Tapos meron pa mga pinuno na magsasabi, hihiwalay ang Mindanao. Ayun, pinagituloy. This is not a time for us to do that, but those are rhetorics. You know why? They were just making some diversionary tactics so that we will not see and feel, okay, yung nangyayari sa Pilipinas. But anyway, hindi lang naman sa Pilipinas yan, sa buong mundo yan. Okay? In fact, right now, in America, lalo na sa New York, okay, 16,000 immigrants were there. Pinapasok ng mayor nila, nagrarab, tapos may pinatay na 2 pulis, right in New York City. Okay? Nung hinuli yung mga imigrante, okay? Yung mga sumunta doon, nag-dirty finger pa. Inaway pa kanya yung mga vigilante. Sabi niya, we're the guardian angels today and we're gonna fight. Kung walang ginagawa ang mayor at ang mga pulis, kami gagawa. Okay? Imagine, not just Philippines. Okay? Bakit? Kasi eleksyon, kailangan lang ng maraming botante. Okay? These are democratic city. And they are having a problem. Okay? Kanya kahit saan ka pumunta, wala kang pupuntahan, maliban na lang na bigyan natin ng gospel. At nakakalungkot, ang America was born, okay? Because Mayflower, okay, yung malaking barko na galing sa England, because the people there, the Baptist people, the Puritans, were being persecuted, okay? At sila'y tumakas, pumunta doon, pumunta sa Rhode Island, at nagkaroon sila ng tinatawag na unang-unang eklesiya. Okay? At doon nagsimula, at sila, yung mga framers ng Constitution ng Amerika, are pastors. Okay? That put up that there should be this. Kanya gumanda. As long as Amerika na humahawak sa salita ng Diyos, pinagpala sila ngayon, bawal nang magbasa ng Bible. Bawal nang i-recite ang 10 Commandments. Bawal nang mag-pray. Now look what happened to America. You know why? You remove God sa kanilang kumpanya. And I would like to say, paano mo haharapin? Sabi ko nga sa inyo, everybody talks about green pastures in other countries. Tama? Sa ibang lugar. Tama? Wala sa Pilipinas. Nung maliliit kami, ewan ko kung sino nakaranas sa inyo. Okay? Pag nakakita ka na nakaturban, ayan na, Bombay, kuhulihin ka. Okay? Naglalakad, naniningil. Ngayon yung mga Bombay, naka-SUV na. Ngayon nakamotor na. Tama? Saan umunlad? Sa Pilipinas. Tapos tayo alis ng alis. Pwede rin tayong pagpalain dito. Ang nakakalungkot lang, okay? Inasa natin ang ating pagpapala sa trabaho. Inasa natin ang pagpapala sa magagawa natin. Hindi sa Diyos. Mali. God is the source. Can you say that? Hindi trabaho, hindi negosyo, hindi mahal sa buhay, hindi yung ninong at ninang, hindi rin yung pinagkakakitaan mo, ang Diyos. You know what I'm saying? And I would like to say the unemployment rate, okay, ay bumaba
from 3.6 noong November 2023, to 3.6 from 4.2 in the same month as previous years. Ito na ngayon ang pinakamababa. Sabi, okay, ng tinatawag na labor sector natin. Okay? Ang tanong ko, habang ang unemployment rate ay nandito, okay? Paano yung mga kaibigan at kapitbahay natin na walang trabaho? Okay? These people need food. Okay? Katulad kahapon, sabi nung nagpipinta, pastor, sweldo ho ba? Oo naman. Pumunta ka rito sa gym. Sabi ko kay Paulo, papuntahin mo dito si Richard. Nasa gym ako. Sabi ko, magkano ba sweldo mo? Ito po. O sige. Binigyan ko siya ng sweldo. O sige, sa'yo na yun. Ito, dagdag ko pa sa'yo. Salamat po. Sabi ko, tinawag kita. Kailangan kita. Okay? I'll pay you. Binayaran ko siya. Pinasweldo ko siya. Kasi sabi ko sa kanya, kaysa nakatunganga ka sa bahay niyo, pumunta ka rito, dito bibigyan kita. Salamat po, pastor. Sabi ko, ito, pandagdag mo ha. I want to see you again. Opo, pastor. Tanong ko sa iyo, kung bibigyan mo yung tao ng pera, masasanay. Pero subukan mo siya trabaho, tsaka mo siya bigyan. Are you following me? Tumulong ka, sige, I'll give you this. And I would like to be a blessing to you. Ang tanong ko sa iyo, pag nakakita ka ng kamag-anak, kaibigan, tropa na naghihirap, mararamo, kawawa naman siya. I ask you, empathy is not enough. They need help. Are you following me? Sabi ni James, real faith is more than well wishes. Hindi mo pwede, pagpipray kita, Brad, akong bahala sa'yo. Ano sabi ng James 2:15 and 16? Kung ang kapatid mong lalaki at babae ay hubad at nangangailangan ng pagkain araw-araw. Verse 16, at sasabihin mo sa kanya, humayo ka sa kapayapaan, ikaw ay mainitan, ikaw ay mabusog, pero wala kang binigay. Wala kang inabot. Anong pakinabang yan? Ayun, me? Pagpipray kita, mainitan ka, mabusog ka, pero wala kang bigay, notwithstanding, gayon may hindi nyo binigay sa kanilang bagay na pangailangan nila. Ano sabi niya? Anong pakinabang nito? Anong sabi ng verse 17? Kanya nga gayon din naman sa pananampalataya, pag walang gawa ay patay. Imagine meron kang makikitang nakapila, nagugutom. Okay? Ano sabi mo? I feel sorry for you. Cheer up, don't worry, be happy. Hindi na kailangan ng tulong lang, hindi na kailangan yung salita lang. Okay? Genuine faith is practical. It involves people's need. Ang tanong ko sa iyo ito, paano ka tutulong kung tayo mismo kapos? Paano ka tutulong kung tayo mismo wala? How can you be a blessing if you're not being blessed by God? Tama? Kanya kailangan nating pagpalain, mapansin tayo ng Diyos. Kung magpapapansin ka, wag sa tao, wag sa boss, sa Diyos. Only God can give you a blessing. Hindi yung boss. I know what it means to be a worker. I work at Napocor, I work at Spring. I knew. Okay? Magpapasikat ka, magpapagaling ka. No. Sa Diyos ka tumiwala. How can we be a blessing kung tayo mismo hindi blessed ng Diyos? Now listen. Sino rito ang pinanganak na mayaman? Taas ang kamay. Ako lang. Dahil ang tatay ko nga gambling lord. Pero hindi blessed. Okay? Sino rito ang may family blessed? You are blessed. Family ka. Tama? If you don't come from a blessed and rich family, okay? Hindi ka galing dyan. Wala kang family mayaman, wala kang blessed na family. Okay? I ask this. A blessed and a rich family must come from you. Do you understand me? Magsimula sa'yo. I heard the gospel when I was 19. Naguhugas kami ng jeep.
nag-aaral. Habang kumakain, nag-aaral, nakataas ang kaliwang kamay, ayan si preacher Rene. Wala kaming pambili ng soft drink, wala kaming pamasay. Naglalakad kami. Bakit? We're starting until the Lord found us. Okay? So sabi ko, I need to change. Si Bonnie na nagpapakanta rito, tumayo ka Bonnie. Ayun si Bonnie. Okay? Nakatira sa ilalim ng tulay. Okay? Nung mawin niya ni Preacher Rene, sa ilalim ng tulay. Lagi silang ni-raid. Please be seated. Nire-raid sila. Bakit? Squatter. Hindi na alam ibig sabihin ng CR. Bakit? Wala silang CR. Pag dudumi sila, doon na lang, kasi ilog eh. Oh. But look where he is right now. The gospel changed his life. Si Lisa, nung mga bata sila, sabi ni Pastor, puntahan mo nga, Joey, ito mga member natin. Sige po, dala mo ng ulam. Sige po. Anong ulam ang binibigay namin? Ulo ng sugpo. Kasi yun lang ang meron kami nun. Bibigyan ng ulo ng sugpo, sabi ni Pastor, sabihin mo, igisa, parang sugpo na rin yan. Isigang, parang sugpo na rin yan. Okay? Oh, di yun ang ginawa. Ngayon, Lisa, Arlene, they started to be a blessing to their family. If you did not come from a blessed family, it must start with you. Am I right? Magsimula sa'yo. Ay hindi mangyayari pag wala kang obedience, wala kang generosity, wala kang humility. Because God will not bless a self-reliant person. God will not bless a proud person. God will not bless a disobedient person. Amen. Hindi ka pagpapalain. Lagi kang aasa. Are you with me? And Jesus demonstrated this kind of faith. Hindi siya nag-empathize with your pain and predicament. Okay? Nakita niya, wala tayong pag-asa, wala tayong pupuntahan. So, anong ginawa niya? He came to earth to do something that we cannot do. Okay? Kasi hiniwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Anong sabi ng 59 verse number 2 ng Isaiah? Ngunit ang inyong pagsalangsang, inyong kasalanan ang humiwalay sa iyo sa Diyos at ang kasalanan mo naging dahilan para itago niya ang kanyang mukha sa iyo. Okay? We are separated from God. Okay, we're all sinners before God. I'm a sinner. And our sins will bring eternal damnation. Kagabi kahapon sabi ni Joy, wala po ako dyan, preacher. Nakita ko yung chat group nila. Stalker ako eh. Pumapasok sa wall ko, sabi niya, wala ako dyan, pero pinapunta ko si JR. Utusan ninyo kung anong gagawin. Hindi, tumutulong naman yung JR. Naglilinis kami ng CR. Ikaw magmap dito ha. Basta yung nalinis namin, ikaw na opo. Dilinis siya ng linis. Naramdaman ko, sabi ko, may kulang nakita tong kumag na ire. Habang kami naglilinis niya sa labas na, nagpapahinga na eh. Sabi ko, halika JR. Sabi ko, Moreng, bigyan mo akong Bible. Wala akong cellphone eh. Magsa-cellphone ka, naglilinis ka ng CR. Pag nabasayan di... Oh. Sabi ko, ilang taon ka na, JR? 16 po. Okay. Saan ka nagta-church? Pero katoliko ka. Opo. Ako rin, katoliko rin ako dati. So I told him na tatlo bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Okay? At kung hindi humalilis Kristo, yung substitutionary death niya, okay? Na siya yung namatay para sa atin, hindi tayo maliligtas. Bakit? Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Tinanong ko siya, have you ever broken God's law? Nilabag mo ba ang kautusan ng Diyos? Opo. May kasalanan ka? Opo. Ay, kawawa tayo. Bakit? The penalty for our sin is death. Kamatayan. Kanya sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Namatay ka, spiritually speaking, katawan mo, hindi ikaw yan, kaluluwa mo, yung talaga ikaw, nakatas sa katawan, at yung espiritu. Yung espiritu, nung magkasala ka unang-una, namatay ka, spiritually speaking, so napahiwalay ka. Dati trichotomous ka, ngayon na dichotomous ka, dalawa na lang. Pagka ito'y naghiwalay, ito'y binurol, ito'y nilibing, ito'y harap sa Diyos. Pag ito'y marap na hindi kasama yung espiritu,
ikaw ay mabubulit sa dagat-dagatang apoy kasi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay walang bahid dungis, ang Diyos ay perpekto at hiningi niya ng sino man pupunta sa langit, dapat may kabanalang kagaya ng sa atin. Tayo'y hubad. Okay? Sabi niya, anong gagawin mo? Hindi ko po alam. Okay? And I would like to say, sabi ko sa kanya, we deserve God's judgment. Okay? Mahahatulan tayo, nahatulan na tayo, sa impyerno tayo pupunta. And this verse teaches us several things. Now listen, without Christ, we're going to die. And we're going to spend eternity in hell bilang kabayaran ng ating kasalanan. Bakit? Kasi hindi mo siya tinanggap bilang tagapagligtas. Death in the scripture means separation. Everyone will die. But some will be in heaven with the Lord for eternity, and while others will live a life in hell for eternity. Okay? Pag sinabi nating death, it's spoken here refers to the life in hell. Hindi dito. Mapapahiwalay ka for eternity kasi wala kang, hindi na buhay mag-uli yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung kalag mo, it will be cast into the lake of fire. Kanya lang kagandahan doon sa verse na yon. The second thing about Romans 6:23 teaches is that eternal life is available through Jesus Christ. Hindi sa gawa, hindi sa reliyon, hindi sa lahat. Okay? That substitutionary death ni Kristo, yung atonement niya, Jesus died in our place. Siya yung humalili nung siya'y mapako sa krus. Okay? Tayo dapat, we deserve to be the one na nakapako dahil sa kasalanan natin. Tayo yung gumawa, tayo yung namuhay ng mali. But Christ took the punishment sa kanyang sarili. Okay? He substituted himself for us. He took what we rightfully deserve. Kanyang sabi ng Panginoon, God made him sin who had no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Saan natin mababasa yan? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be a sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Now what does it mean? Eternal life is a free gift. Hindi ito automatic. You have to receive the gift. Okay? We could not reach God by ourselves. No. Nobody else could do it for us. Ikaw yan. Kailangan magpasya ka individually, hindi dahil tinakot ka ng nanay mo, pinandilatan ka ni pastor, no. You have to make a decision. That's why Jesus came on earth. To bring us to God and to give us eternal life. Okay? Jesus took the punishment na deserving ako, deserving ka, para alisin yung harang, yung barrier, yung humahadlang, para makabalik tayo sa Diyos. We have sinned, we have broken His commandment, we have been neglecting God, we are disobedient. So anong kailangan natin gawin? We need to repent. What does it mean? Turn away from our sin and false belief. Anong paniwala mo para pumunta sa langit? Gumawa ng mabuti. Sundin ang 10 utos, hindi ililigtas niyan. Si Kristo nagbayad. Anong dapat natin gawin? Believe. Jesus should be the one that you should trust for a new life. Then what? Receive. What is that? Ask Him to come to your life to save you. Bakit? Romans 5:8, the Bible says, at ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, barubal, salbahe, nambubudol, sinungaling, nangaaway, nagchichismis. Ano sabi ng Diyos? Minahal kita at namatay ako para sa iyo. Okay? Ito'y sinasabi rin ng 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo'y nagbata ng minsan. Okay? He suffered once sa mga matuwid at hindi matuwid upang tayo'y madala, okay, sa Diyos. Tingnan mo na siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay ng Espiritu. So anong kailangan lang natin gawin? Romans 10:13. At sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Kanya sinasabi ko nga, kung wala pang blessed sa family mo, okay? Dahil tinanggap mo si Kristo ang tagapagligtas. Are you saved? Are you going to heaven? Then magsimula sa iyo ang kasaysayan. Okay? Magsimula sa iyo. Pwede kang pagtiwalaan ng Diyos. Ang tanong lang, nagtatanim ka ba? Okay? Kasi sabi ng Genesis 8:22, while the earth remaineth, hanggat ang mundo'y nananatili, may seed time, may harvest. So kung walang pagsitanim, walang harvest.
In the beginning, the Bible says that God said, as long as the earth remains, there will be seed time and harvest. I ask you, you want harvest? Are you sowing seed? Are you obedient? Are you humble before God? Are you generous? Anong katwiran mo, linyahan mo? Mahirap na nga ako, magbibigay pa. Kanya lagi kang mahirap. Am I right? Giving is not it's not the luxury of the rich, no. It is the privilege that we have. Hindi ba nakakatuwa, kapos ka na, wala ka na, natuto ka pang magtiwala. Hindi ka nagbigay kasi natuto kami, pero ano, kung di may faith ka, Lord, isusubo ko na lang sana to eh. Kagabi habang naglilinis kami ng CR, kumuha ako ng material, sabi ni Preacher Dante, Pastor, kukunin ko na po yung mga barong. Ay, sige. Kunin mo kay Ate Ellen. Kasi I paid for the barongs na mga bibigay natin sa church, okay? Sa mga pastor na magsasalita, kunin mo na. Sabi ko, Ellen, ito yung advance ng first fruits ko. Okay? For 2024. By God's grace, to God be the glory, okay? Nag-advance na ako ng 200,000. Sabi ko, ilagay mo yan dyan, i-advance na natin yan. Not because I'm rich, no. It is something that I thank God for. Bakit? As long as the earth remains, sabi ng Bible, people are going to have planting season and reaping season. Ang tawag dyan, the law of cause and effect. Okay? Ang tawag dyan, the law of sowing and reaping. Ang tawag dyan, sabi ng Bible, Galatians 6:7, huwag kang padadaya. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng dayain. Kung ano tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Tama? Kanya hindi ko pwedeng sisihin ng Diyos. Lord, ang dami-dami naman dyan. Ba't ako pa nagkaroon ng bara sa utak ko? Okay? Bakit? Palainom ako, Joshua eh. Araw-araw na lasing kami. Araw-araw. At sabi ko nga, yung Red Horse, panundot lang namin yan kasi I'm a hard drinker. Okay? Kanya iniwan ko na yung inuman, iniwan ko na lahat, hindi lang ang pulutan. Tinanggal ko na nga yung inuman, pati ba naman pulutan, pero hindi na rin ako namumulutan ng baboy. Yun na lang mga pagkain. Tapos, iniwan ko na yon. Pero hindi ko iniwan yung team namin kasi talagang iba yung may pinagsamahan. 1-0 na kami. Doon sa mga natalo nung Friday, sorry mamaya panalo na naman kami. Okay? Yun na lang talaga, okay? Yung team namin. Inaani ko. I was promiscuous, ang dami kong mali, akala ko malulusutan ko. Kanya kung hindi ka nainom ng tubig, puro ka soft drinks, tama? Hindi pwedeng hindi mo aanihin yan. Okay? Kung puro ka sweet, okay? Sweet, asukal, lahat, everything, that is the one that will kill you. Okay? You have to take good care of your health. Okay? Sabi ko nga, sabi nung isang nag-text sa akin nung Miyerkules, Pastor, kahit pangkain lang. Nawin ko siya when he was young. Okay? Nawin ko siya when I won Mrs. Lau 1991, knocking doors, nakatambay kami sa kanto, nakaupo ako doon, si Jeff 2 years old, buntis si Ellen kay Jap, nakaupo kami, inintay ko matapos yung nagbabasketball, tapos kinausap ko yung nagbabasketball, na-win, nagsimbayan, na-save, nagpatuloy, kanya lang, hindi pinriority si Jesus Christ. Hindi pinriority, nag-asawa, nung magkaroon ng girlfriend, umalis, sabi ko, sige lang, bahala ka. Ngayon, may pamilya na siya. Kamusta ka na? Ito po, may trabaho po yung asawa ko, maganda po. Na-stroke. Yung asawa niya. Nung may stroke, sinagot ng HMO. Are you following me? Kanya lang hindi kasama yung rehabilitation. Are you following me? Ang babayaran lang ng HMO, yung na-stroke ka. Paano yung PT? Paano pa yung mga kailangan mo? Hindi na nagtatrabaho. Nag-text, pinabasa ko kay radyo ata. Pastor, kahit pang-ulam lang. Gusto ko na sabihin sa kanya, siling ko sa imo, magtanim, labutaw kamote ka, kulit mo rin eh. Picture
Picture yourself in the future. May magkakasakit. May mamumroblema. Tama? Paano ka aani kung wala kang tinanim? Hindi lahat ng oras nandyan yung tita mo, yung nanay mo, yung tatay mo na sumasalo sa iyo. Am I right? Anong sabi ng verse number 8? Pag nagtanim ka sa laman, aani ka ng pagkabulok, kasiraan. Okay? Pero pag nagtanim ka sa Espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. What does it mean? Walang masamang bumili ng Lucky Me. Walang masamang bumili ng hamburger. Walang masama kasi kailangan natin yan. Kailangan natin bumili. Tama? Kanya lang pag bumili ka sa laman, pag kinain mo, pupo. Ayun me? Pero pag nagtanim ka sa Espiritu, wala ka na rito. Ask me what I feel when I see Lynn kanina. Okay? May kausap ako, hi pastor. Hi. Ako po yung binihita mo dyan sa apelo. Yeah. Yung guard, opo. Hindi kita nakita, hindi kita nakilala kasi naka-uniform siya nun eh. Ang saya-saya ko, ibig sabihin, nung naglalakad ako pa uwi na, nakita ko siya. Kasama ko si Ellen at si Jeff nun. Nung nag-soul winning kami. Hapon, Sabado. Okay? I'm happy with that. You see? Pag bumili ka sa laman, pupunta sa korupsyon, kasiraan. Pero sa Espiritu, mananagana yan. Now listen, you will reap whatever you sow. And when God tells what we will reap, what we sow, He's not punishing us. He's telling us things how really are. Halimbawa, sabi ko sa inyo, kung ikaw ay nagsisigarilyo, most likely, magkakaroon ka ng smoker's hack. Magkakaroon ka ng lung cancer. Kung ikaw ay manginginom, okay? Tatamaan ng liver, tatamaan ng lahat. Kung ikaw ay nag-overspend, gastos dito, di ba? Gusto kong tinapay, gusto kong kape, lahat ng gusto ko, bibilin ko. May Lazada, may Shopee, tama? Walang tigil. Meron pang food pandak. Kasi maliit yung nag-deliver, pandak. Bumili ka. Pag nag-overspend ka, di mo nakita, may credit limit ka. Sabi nung, lagi may tumatawag, hi, is this Jose Francisco Sauco? Alam ko na linyahan niya. Yeah, who's this? This is from BPI credit card. I would like to tell you that you're entitled to have a loan for 1 million and you can pay it for 36 months with no interest. I'll just talk to you when I need that. Okay, I'll get back at you. Imagine pautangin ka. No requirement, nothing, approved. Pag wala kang disiplina, di uutang ka. Tama? Oh, madaling mangutang, mahirap magbayad. Pag nangutang, mabait. Sige na. Pag naniningil, may aso na. Sabi nung naniningil, nung nangungutang ka, wala kang aso sa gate. Ngayon may aso ka na, pinahabol mo pa ako. Pag nangungutang, mabait. Pag sinisingil, naku, huyo. Tapos makakataka ka, yung inutangan, ang pangit ng buhok, yung nangutang nakariband. Tapos nagpaayos pa ng kilay. Sabi niya, tindi mo, Loy. Bakit? Akong inutangan mo, simpleng-simple, tapos ikaw nakariband. Mas maganda pa yung kilay mo, tapos naka-pedicure, manicure ka pa. Tindi mo, girl. Pag nag-overspend ka, magugutom ka. Okay? No money. Okay? Pero kung nag-e-exercise ka, nag-ipon ka, nagsikap ka, kaya sa bahay namin, kahapon may dumating na mga pastor, sabi ko, sorry ha, you did not call me, so ito lang. Kung ano pagkain namin dito, ito. Ayan, paksiw, ito. May nagbigay ng what's that? Itlog na maalat at saka balot. O yan. Sabi ko, this is what we are. This is what we eat. Sanay kami isang ulam lang. Kasi nalilito ang dila pag maraming ulam. At sabi ko, pangalawa, hindi pa namin oras kumain. Ang kain namin dito, tanghalian, 3:00 ng hapon. Oh. Hindi ka kain, it's not my time to eat. I will not eat. Kumain lang kayo dyan. Kumain lang sila. Pinicturean niya ng pinicturean, pinus pa niya. Ito pagkain namin kina Pastor Sauco. Yan, paksiw lang. Sabi ko nga, buti hindi pangat. Ano yung pangat? Pangatlong init. Di ba? Sabi ko, parang awa niya na ubusin yan dahil bukas kakainin na naman yan. Oh.
Katatrabaho, nakalimutan ko na kumain. Sabi ko, sige, tuloy na natin to. Wala na. Kasi tinitignan ko lang silang kumain. Now, this is us. Huwag mong hahayaan na dahil nagkatrabaho ka, kumita ka, magbabago agad ang lifestyle mo. Di ba? Magbago. Sumweldo na tayo. Frugal. Maging frugal. Bakit? Isang araw hahabulin ka niyan. Okay? Kuminsan, people don't reap what they sow. Why? Kasi may nangingialam. Okay? May nangingialam. Halimbawa, nag-overspend ka, nalugi ka, nawalan ka ng prera, nangailangan ka. Andiyan si nanay. Andiyan si tita, andiyan si tito. Okay? Sinasalo ka. Okay? Sabi ko nga sa inyo, the law of gravity, pag inagos ko to, babagsak dapat. Pero ba't di bumagsak? Sinalo ko eh. Are you following me? Laging may sumasalo sa'yo. Okay? Andiyan naman si tatay eh. Andiyan naman si nanay eh. Kanya hindi mo nararamdaman yung pagbagsak. Tama? But the law of gravity will tell you anything that you throw up will go down. Tama? Ba't hindi mo magsak? Sinalo eh. Tama? Paano pag wala nang sumalo sa'yo? Paano pag wala nang nanay? Pag wala nang tatay na magpapaaral sa'yo? Am I right? Kanya nung dumating sa punto na gusto ko mag-aral sa college, wala nang naniniwala sa akin. Bakit? Eh lahat ng drama ginawa ng third year. Sabi ng teacher ko, oh, Mr. Sauko, dati kong mapasok. Namatay po kasi tatay ko. Kailan namatay? August po. August, March na. Graduation. Tapos na. Hindi ako naka-move on. Fourth year sa Southeastern College. Hindi naman ako pumasok. Laging Bulakbol, Harrison Plaza, Buendia Cinema, Martan, Joy. Diyan lang. Tambay lang. Sabi ng nanay ko, oh, graduation mo na. Bakit hindi ka pa Wala ma, hindi ako yata graduate. Nag-anarte nanay ko, kunwari, napustok siya. Mrs. Alcera, pasensya na po kayo kasi na-stroke po ako. Pero hindi totoo yun. Sabi niya, yung anak ko ganun ba? O sige, gawan ka na ng project, ha? Lahat ng bisagra, gawin mo. Ibasa mo, pumasa ako. Wala akong alam sa algebra. Hindi ko alam bakit si X iniwanan, ba't laging may Y si X, bakit gano'n? Wala akong alam. Adverb, adjective, wala. Hindi graduate ako. I was low in my self-esteem. Sabi ni Joffrey, saan ka mag-aaral? Diyan sa Manpower. TESDA yun, TESDA. Ba't siya dyan? Yun lang kaya ng utak ko. Marunong ko bang mag-memorize? Oo. O bibigyan natin ng entrance exam sa TUP. Ma'am Irma, wala ka na naman doon, retired na si Ma'am Irma. Pinamemorize sa akin yung entrance exam. Nilagyan ko lang ng tono, BSE, BBDD. Kanya pag yung pa rin ng exam, 97 pa rin ako. Nakapasa ako. Hindi ko akalain na lahat ng classmate ko, valedictorian, salutatorian, matatalino yan eh. Sina Jess Inton, sina Geoffrey Solano, matatalino yan. Ako lang ang obob. Anong gagawin ko? Naligtas na ako. Nagpaturo ako. I again went sa basic ng arithmetic. Before I learned algebra, I learned the basic arithmetic. Before I learned how to write a word or a sentence and a paragraph, I learned to know what are the vowels and the consonants. Hindi ko alam ano ba yung vowels. Alam ko, loose vowel. Nagtae. So I learned it. Balik. Dahil save na ako, ang mentality ko, I am not a student who happens to be a child of God and a Baptist. I'm a Baptist and a student, a child of God who happens to be a student. Kanya ginalingan ko na. Bakit? May testimony na ako. Kanya while we are having our Bible, pag-aaral ng college day, nag-Bible study kami. 10 sa buong ako nagpapastor. Yung mga barkada kong kainuman nanda sa church. Bakit? Binitbit ko, sinamahan niyo ako sa kalokohan, samahan niyo ako sa kabutihan. Why? Isang araw, mawawala na yung tutulong sa atin. Nung hindi pa ako ligtas, pasaway ako. At dahil pasaway ako, walang nangyayari. Anong sabi ng Proverbs 9:8? Huwag mong sasawayin ang nanlilibak. Don't reprove a scorner. Bakit? He will hate thee. Galit ako pag pinagagalitan ako. Pero nung masave ako, hindi na. Bakit? Rebuke a wise man and he will love thee. Kanya every time na si Pastor Pahardo nangangaral,
Pinagagalitan kami ng mga young people kami. Ay, minahal ko siya. Bakit? Hindi na ako tanga eh. Save na ako eh. Tama? Halimbawa, sabi mo, save ka. Tapos magagalit ka kasi ni-review ka. Hindi ka matalino. Okay? Hindi ka matututo. Tinanggap ko lahat yon. Ay, yung pala dapat. Sige po, pastor, salamat po. Kanya minahal ko si pastor. Kanya 1983, that was 41 years ago, I started building up my faith. Bakit? Walang blessed sa family namin. Madiskarte. Okay? Diyan sa Malibay, meron diyang isang tindahan. Diyan pinagagawa ng mga kamag-anak ko. Kasi diyan merong kaning eh. Gumagawa ng mga yung kaning, basta yung ano bang tawag doon sa kaning? Delata. Oo. Akala ko bata ginapunta diyan yung mga kamag-anak ko. Meron palang pinapadilata. Yung pala naman ang pinadedelata, mga bawal na gamot. Dinadala sa ibang bansa. Ganong kasama ang family ko. Are you following me? Kanya ko kinukwento kasi patay na silang lahat. At saka nagbago na yung iba. Okay? Imagine na. Sabi ko, lagi ako inutot, dali mo doon. Yung pala yung pinadedilata, dinadala sa ibang bansa, puro mga bawal na gamot. Wala pa kasi mga scanning nung panahon na yun eh. Sabi ko, kanya pala mayayaman itong mga tao. Okay? Ganon kami kasama. Are you following me? Ang tanong ko, na-save ako. What will I do? Okay? What do we need for seed time? Magtatanim ako. Pag magtatanim ako, ano tatanim ko? Aba, di yung naayon sa salita ng Diyos. Seed time is a season for sowing seeds. Okay? Kanya seed time. Magtatanim ka. Okay? Huwag ka munang umisip ng ani. Yung itatanim mo muna. Okay? In a broader sense, ito yung period of preparation, investment for future growth. Tama? Huwag ka munang iisip. Kasi kung gusto mong tumubo agad, kumuha ka ng munggo, bukas toge. Tama? Toge agad yan. To succeed during seed time, kailangan may plano ka, kailangan diligent ka, kailangan patient ka, kailangan willing ka na mag-invest ng time, resources, okay, with the expectation for future harvest and growth. Ibig sabihin, titiisin ko to, hindi ko igigit ang gusto ko, wala muna yan, I'll die to myself, I'm gonna think of my future. During seed time, dapat maging maingat ka na magkaroon ka ng mindset of discipline. Magtitiis ako. Magtatanim ako ng positive habits. Mag-i-invest ako in personal and professional development. Why? Why would people hire you now? Do you have competence? Do you have character? Why will they hire you? Tama? Trust is coming from outside. I need to be trustworthy. Karapat-dapat na pagtiwalaan. Para pagtiwalaan ako, I need to develop my competent kakayahan. I need to develop my character, katangian, katapatan. Kung halimbawa magaling ako, competent ako, wala akong character. Okay? Late ako, barubal ako, nangaaway ako, why would people hire me? Halimbawa naman, charactered person ako, tinutupad ko yung pangako ko, hindi ako competent, are you with me? Why would people hire me? Kanya dinevelop ko yung character and competence so that people will trust me. That's why when I was working sa Sprague at I was working sa Napocor, they always wanted to say, kaya ni Joey yan, si Joey yan, ito gagawin ni Joey yan. Nadala ko yun, bakit? Kasi nakikinig ako kay pastor, nakikinig ako sa preaching. I told you, I came from a dysfunctional family. Okay? Gambling lord, drugs. That's who we are. Okay? Alam namin ang kali, alam namin ang kasamaan, alam namin ang murahan. Ang hindi ko alam, yung kabutihang mula sa Diyos. Hindi ko alam yun eh. Kanya kailangan ko ang Panginoon, kailangan ko ang simbahan, kailangan ko ang si preaching, kailangan ko ang matuto, kailangan ko maging obedient, maging humble. Lord, hindi ko kaya. You see? And I learned to love Pastor Fajardo.
Kasi siya yung nagwawali ng pulong sa Ginoo habang kami mga bata. So I wanted to be the person that will start the blessing time in my family. Ang pinaka nakakalungkot lang, hindi nakita ng tatay kung nagbago ako. I was 14 when he died. Ang alam niya, pasaway ako, alam niya, salbahe ko, alam niya, barubal ako, tanga ko, bobo ko, lahat. Hindi niya nakita yung pagbabago. Yung nanay ko nakita. Okay? Imagine when my mother died, maging si Senator Villar nagpunta rito. Dumalo, sabi ko, oh, thank you very much, ha. Wala yun, ano ka ba, Bishop? Pamilya tayo. Hindi araw ng kampanyahan nyo, nalaman niyang patay nanay ko. Sabi ni Cynthia, sabi niya, salamat, ha. Thank you very much. She stayed here. She was there. Sabi ko, sige. Dito, binuro lang nanay ko. Gusto mo dito burol? Wag, rapture tayo. Walang burol-burol. Di ba? Nakita ng nanay ko. Ang tanong ko sa'yo. Anong maalala ng nanay mo sa'yo, Aki? Anong maalala ng nanay mo sa'yo, Cloud? Anong maalala ng nanay mo sa'yo, Johan? Okay? Pabigat o blessing? Majungera o soul winner? Am I right? Ano maalala sa iyo? Nandudukot? Nang baon? Okay? Nangungupit? O pagpapala? Am I right? So tatandaan nyo, we need to build strong relationship. We need to be prudent with our resources. We need to maintain a helpful outlook. Okay? Na essential element para magkaroon tayo ng fruitful harvest sa bawat aspeto ng buhay. Hindi lang sa isa, sa bawat aspeto. Okay? Monday, sabi ni Pastor Abante, Joey, nasan ka? Sa Maynila po. Punta ka. Malungkot ako, masama pakiramdam ko eh. Dala mo yung tropa mo. Tay, give me 10 minutes, I'll cook. Nadala ko yung mga pastor, doon kami. Sabi ko, sige. Sabi niya, pumunta ka ng Thursday, Friday. Bakit po? May mga bisita ako, I want you to meet them. Kilala ko na po yung mga bisita niyo. Dali mo pa rin yung mga tropa mo. Sige po. Pagdating na, sabi niya, alam mo, yung cheerful giving, ito yan. Kanya si Joey. Speaker yan sa 15. Wala ako doon, ha? Sabi ni Pastor Benny, lahat ng mga pinagpipreachang ko, di ko kinukuha yung love gift. Binabalik ko sa kanila. Nakatingin lang ako sa kanya. Maliban lang sa kanya. Tinatanggap ko yung love gift niya. Sabi ko, bakit sa iba binabalik mo? Sa akin, hindi mo tinabalik, tinatanggap mo pa. Hindi ko binabalik ang love ko kina Joey. Tinatanggap ko. Ang tanong ko sa iyo, why is that? Kasi alam niya na mapagkakatiwalaan tayo. Nagugulat niya siya kay Wilson Ong eh. Joey, yung member mo, si Doc Ong, bakit po? Ayaw magpabayad. Sabi ko, ministry po niya kasi yan eh. Ministry niya yan. Hindi niya gagawin yan. Naturuan po siya. You know what is that? Sowing seeds. Consistency and focus on a long-term goal, magbibigay ng successful seed time. Consistent ka ba? Okay? So, saan tayo magtatanim? Okay? What and where should we sow our seeds? Okay? Unang-una, earth. Say earth. Earth. Ano yung earth? Okay? Ito yung paso. Ito yung lugar. Ito yung every time you see, every seed you plant, whether good or bad, will have a harvest time. Okay? From each seed, you will reap. Saan mo itatanim yan? Sa paso, sa tubig, okay? Pag sinabing earth, ito yung dirt, ito yung kung saan ka pwede magtanim, okay? Ito yung foundation where you can say, dito ako magtatanim. Okay? Now, bilang mga saved, saan tayo dapat magtanim? Hindi sa Shopee, hindi sa Lazada, hindi sa Robinson, hindi sa Shumart, hindi dyan. Saan tayo dapat magtanim? Okay? Luke 69, anong sabi ng Word of God? Okay? At sinasabi ko sa iyo, okay? Gamitin mo yung unrighteous mammon na meron ka
so that your earthly friends will be your eternal friends. Okay? So that when you fall, they may receive you into everlasting habitation. What does it mean? Sa verse na to sinasabi, the best use of your time, money, and energy, okay, is where people will be saved. Do you know what I'm saying? Walang masamang gumastos. Pero sabi niya, magtanim ka. Sabi nung isang tao, sabi ko na nga ba eh. Okay? Pera lang namin ang habol ni pastor eh. Sige. Okay? Yung sidecar sa kanto, anong habol sa'yo, Sean? Ha? Nung sidecar sa kanto, anong habol sa'yo? Pera. Yung jeepney driver sa may 7-Eleven, anong habol sa'yo? Pera. Tama? Anong habol sa'yo ng snatcher? Selfie? Selfie? Pogi ka, ha? Tama? Anong habol sa'yo ng scammer? Pera. Tama? Hindi ba pagka ikaw ay nasa palengke, doon ka lang pogi? Tsaka sexy? Tama? Sabi ko nga sa inyo, di ba, naglalakad kami ni Ellen sa Talipapa, sabi nung nagtitinda ng manok, pogi, pogi, pogi. Ako? Oh, pogi. Bakit? Pili ka ng manok. Bakit? Pogi ka eh. Ayos ka. Makabenta ka lang ah. Sabi ni Ellen, sabi ko, don't me. Sabi ni Ellen, ano yun? Sino yan? Tindero ng manok. O nga sabi, pogi daw ako. Makabenta lang, manluloko pa. Ang ginagawa mo, inugasan ko itong manok. Ilang kilo? 10 kilo. Kala niya, maluloko niya ako. Bukas, Lunes, Ching. Ano Ching? Anong habol si Ninika bukas? Ha? O anong habol ni Rian bukas sa nanay niya? Pera. Tama? Pag nakakita ka na ng text na alam mo na kung sino, pag nag-text to, alam mo na kung anong gagawin, tama? Hihingi na naman to. Anong habol nila? Pera, tama? Lahat pala naghahabol ng pera mo. But church lang nakikita mo. Sa lahat ng naghahabol ng pera mo, isa lang ang pinangakuan niya, na pag dan ka nag-invest, dun ka kakakuha ng mga kaluluwang maliligtas. Are you following me? Doon lang magkakaroon ng pagpapala. Kanya nga itong verse na to is suggesting that using your worldly wealth, your mammon, unrighteous mammon, to build eternal friendship and help others. Do you understand me? Oh, hindi ba sinabi ko sa inyo one time? Di ba? Meron tayong kanta, di ba? Ano yung kanta natin? Di ba? One day I went to heaven and you were there with me. We walked beside the streets of gold beyond the crystal sea. I heard the angels singing and someone called your name. Ano sabi nung kanta? Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Will there be people in heaven that will approach and say, salamat, member ka ng Bible Baptist Church of Pasay. Salamat, nasa top 20 kayo sa World Mission. Salamat, hindi ka tumigil. Salamat, sumama ka sa Missions Conference. Nagbigay ka ng food tab, tumulong ka, napagod ka, nagbigay ka ng encouragement sa mga pastor. Salamat. Will there be people will say, thank you, I am a life that was changed. Are you with me? Member ka lang ba? O attender ka? Are you with me? Pag sinabi natin we're sowing seeds, it emphasizes the leveraging material ng resources for positive and eternal impact. Pinapakitan to yung importansya na ginagamit mo yung time, talent, treasure mo with righteousness and eternal values. The best place for us to invest our seeds, our time, talent, and treasure is where people will be saved. It is the church. Okay? Sabi ng Panginoon, use your wealth to gain earthly friends for myself. So pag wala na tayo, sila mag-iintay sa atin doon. Using your money to reach our earthly friends, to gain eternal friends. Ilan na na-save dito? Am I right?
Oh. When I became a pastor, garahe lang to. A year after, nagtayo tayo ng building. Hindi tayo nagtatayo ng building para sabing maganda building na ito, para mas marami makadalo. When I became a pastor, 40, 100, look at us. Ilan ang pupunta sa atin dito? Ilan ang magdadalo? Ilan ang makikinabang? Okay? Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Jerome, 17 sila. Siyam na pastor, 5 pastor's wife, and the rest are what? Staff. You see? Why would they come? Because they want to be encouraged. Tapos meron tayong missions conference, wala kang bahagi, wala kang, you know what I'm saying? Let's use our time, talent, treasure. Why would I release 200,000 kanina para ilagay dito? Bakit? Kasi naniniwala ako that this is the best one. When I bought this piano, I don't know how to play piano. When I said, pinagbibili mo ba, pastor, yung piano mo? Yes. Can I buy it? But I cannot pay you cash. Huhulugan kita. I paid for this piano ng 100,000 a month. Bakit? Investment. Ako ba tumutugtog dito? Hindi. When we paid for this LED wall, hindi ko nga alam kung mabagamit ko yan. Why? So that people will be saved. Okay? We were one of the few churches, Lighthouse ako, tsaka MBB, na nagkaroon ng LED wall sa mga Baptist churches. Why? I want that my money, my time, my energy will be used where people will be saved. Alam mo kung bakit? Anong silbing may pera ka? Alam mo ba to? Pag dumating ang kamatayan sa iyo, pag-aawayan yung pera mo. O kaya pag dumating si Kristo, lahat ng hindi mo na ibigay, maiiwan mo dito, antikristo makikinabang. I would rather allow God to use it and while I'm still alive, I'm gonna use that. Bakit? Kasi yun eh. You know what God is saying? Money is a tool for Christ. Okay? But we must use it. Such as now, before our current period ends. Bakit? Pag namatay ka, do you think your son and your daughter will honor your commitment? No! They will not. Tama? They will not. There will be no second chance to use your present money for Christ in the next life. Eto, sa langit, may offering pa? Wala na. Sa langit, magpapatawad ka pa ng tao? Hindi na. Sa lupa lang yan. Sa langit, kailan pa mag-pray? Hindi na. Bakit? Kaharap mo na ang Panginoon sa langit. Meron ko bang, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya, tutukso po ako. Wala na. Kanya hanggat sa lupa, gawin mo na yung pwede mong gawin. Kasi sa langit, hindi na yan. Kanya yung kaaway mo, patawarin mo na hanggat nasa lupa ka. Makipagbati ka na. Am I right? Magpatatag ka na kasi sa langit, hindi ka natatatag. Matatag ka na because you will have a glorified body pag nag-rapture. Are you following me? Lahat ng pwede mong gawin, magbisita, mag-alaga, magbigay, gawin mo na hanggat nasa lupa tayo. Kasi pagdating sa langit, it's over. You don't have any chance. Huwag mong sayangin yan. That's why I've been using my time, talent, treasure. This is me when I was 41 years old ago. And I'm still getting better. Okay? I'm still getting better. I'm gonna do the best that I can. Bakit? Gagamitin ko bawat araw, bawat minuto to serve my God. Bakit? He deserves my best. I am 60 years old. Okay? 50% of my main artery, o colon yan, barado. 50%. And I'm not afraid. Why? I would rather die with my boots on and serving God than do nothing. You see? I'm gonna use my resources. Jesus is telling us that after we die, we will be welcomed by your friends into eternal blessings. Okay? Ang sarap niyan. Sabi ko nga sa inyo, last year I was in Miligan kasama si Helen. Sabi nung isang pastor, si Pastor Sunny Duga-Duga, "Hi Pastor, I'm Sunny Duga-Duga." "Yeah, nice meeting you." "That is my Christian name." "Okay." Why? Kasi Pastor, I would like to tell you, there was a time that a lot of Muslims talk to us, "Huwag kang lumapit yan kay Bob Anton kasi Baptist na yan. May nag-soul winning dyan, merong kumagawa dyan." Sabi niya, "So you were the one who brought Bob Anton to the Lord?" "Yeah, I'm a fruit of Bob Anton. I'm a pastor now."
Naglalakad kami 2019 kasama ko si Preacher Rene sa isang kalye sa Iligan. May kumawag sa amin, Pastor Sauko. Yeah, hi, how are you? Oh, kamusta kayo? Kami po yung taga Maladik. Mga bunga po kami ni Bob Anton. This is the Sultan I won to the Lord. Eh sa lupa palang masaya na ako, di lalo sa langit. Ayun me. Ang tanong ko sa iyo, may lalapit sa iyo? May makakamay? Thank you ha. You gave something, that's why I got saved. Kanya nung maintindihan ko to early on, kahit 5 piso lang kinikita ko sa paghugas ng jeep, binahagian ko, tithes ko 10%, love offering ko 10%, ang aking mission 10%. Bakit? Kasi natuto ako eh. Nasaan si James? Halika rito. Hindi pa pinapanganak sa James, pinag-drive ko si Pastor, sabi ni Pastor Pajardo, halika rito James. Okay? Isipin mo ha, bata, ito, wala pa siya. Sabi ni Pastor, mag-drive mo ako. Punta ako, sige, absent ako sa school. Pagpunta namin doon, sabi ni Pastor, Kabal, yung tatay nito, anak ng pastor to eh. Salamat po, Pastor Pajardo. Bakit? Dinalaw niyo kami. Bakit? 2 linggo na ho kaming di nakain kanin. Look. Bakit? Eh, wala pong nagbibigay ng mga member eh. Wala pa. Ilang taong ka na, James? 33. 33, ha? Wala pa siya. Okay? Wala pa siya. Okay? Pumunta kami sa bahay. Sabi ko, bakit to, Pastor? Ba't po nagugutom? Sabi ni Pastor Pajardo. Eh kasi mission to. Ano po yung mission? Mga bagong gawain yan. Pinaliwanag sa akin. Sabi ko, Pastor, ano ho kinakain ninyo? Nyo ay yung buko. Biniro ko na lang. Maganda po yan, Pastor. Bakit? Pag uminom ka ng sabaw ng buko, ang ihi mo, gata. Pag kumain ka ng laman, ang pupo mo bukayo. Then habang pauwi na kami, sabi ko, Pastor, nabagabag naman ako doon. May mga pastor palang ganon. Oho, ano pong magagawa ko bilang estudyante? Bilang estudyante, ano pwede kong gawin? Di magbigay ka ng mission offering mo. I started giving 10%. Sa 5 pisong meron ako, 50 centimos. Okay? 50 centimos ha? I started with 50 centavos, 1980s. Okay? 33 years old na siya. Okay? James, halika. Basahin mo to, ha? 1980s, nagbibigay ako ng 50 centavos. Magkano mission offering ko last year? 176,000. Thank you. Please sit down. Last year, my mission offering was 176,000. My world mission, ito yung world mission ko, okay? 60,000. How can you explain, Jay? I started with 50 centavos. Na ngayon, gano'n nakalaki. Bakit? Consistency. Okay? One time, merong isang babae. Sabi nung boyfriend niya, girl, andito na ako sa kanto. Sige lang, nagme-makeup ako 5 minutes. Boys, guys, huwag ka maniwala. Pag sinabi ng babae 5 minutes, kasinungalingan yan. Kilay pa lang, kulang ang 5 minutes. Wala pa yung book niyan, tsaka yung mga makeup. Tama, Samantha? Di sabi nung lalaki, nasa kanto siya eh. Nagaganon lang siya. Oh. Dumating na yung pagkataon, dumating yung girl. Sabi niya, oy, sorry ha, natagalan ako eh. Okay lang. Sabi niya, anong ginawa mo? Ito, nagtatanggal ng kulangot. Ganun na kalaki. Sipin mo, saan galing? Sa isang ganun. Okay? Kung yung kulangot, isang ganyan, okay? Ha? Lumaki ng ganun, tama? Yung pa kayang faith mo hindi lumaki. Am I right? Kadiri naman yan. Pastor, kulangot. Pinakita ko lang sa'yo, lumalaki kulangot. Ganun din dapat ang faith mo, tama? Jesus said, I want you to be welcomed by your friends. Who are your friends? Ito yung mga believers who are in heaven as a result of your ministry, whose lives na na-reach kasi naghatag ka mo, nagbigay ka, nag-soul winning ka, nag-imbita ka, nag-effort ka,
merong mga pastor na pumunta, na challenge, nagsuko ng buhay, bumalik sa probinsya, and they were revived kasi nakita ka. Ang tanong ko, will you waste that opportunity? Russell, tumayo ka. Russell resigned from her job. You know why? Hindi siya pinapayagan na mag-leave ngayong missions conference. Sabi niya, total hindi naman ako pa ire-regular na taong to. Unahan ko na, nag-resign. Bakit? She wants to be a part of this ministry. She wants to be a part. Mag-aaral yung anak niya sa Lasal. Magkano ang tuition kanya umayos kasyon, ha? Okay? Nagsasakripisyo tatay at nanay mo. Okay? Kaya kinakailangan makita ko na nasa dean's lister ka at may mga bunga kang nagagawa doon sa pag-aaral mo sa Lasal. Are you following me? Sit down, Russell. Why did she do that? Because she does not want to miss the opportunity to serve pastors. We have people here who love God. Crazy as it is. Fool! Sa mata ng tao, katangahan yan. Boba. Nag-resign para sa missions conference. Tanga nito. Eh sabi ni Kristo, I would rather be a fool for Christ's sake. Okay? Imagine. Diba? Tanong, paano tayo tutulong kung tayo mismo wala? How can we be a blessing kung tayo mismo hindi blessed ng Diyos? If you that come from a blessed and a rich family, a blessed and a rich family must come from you. Sa'yo dapat magsimula. Ikaw dapat magsimula. Okay? In the book of James, the writer emphasizes the generosity of God toward his follower. Okay? He says everything that you have is because of God's generosity. You have nothing. I have nothing if it's not for God. Hindi mag-exist. Bakit? James 1:17, ang bawat mabuting kaloob, ang bawat tamang kaloob ay mula sa Diyos. Every good gift and perfect gift comes from above. So what we need to do is this. Dahil recipient tayo, okay? Dapat yung generosity ng Diyos sa atin dumaloy at maging generous tayo sa ibang tao. You should use what you've given to help others. Hindi ka binigyan ng talino, ng galing, ng lahat. Sa'yo lang? No! Sa panahon natin, I, me, mine, myself. That is the prevailing narcissist, socialist, me generation. Mali. Ipagamit mo yung time, talent, and treasure mo para may masave. Minsan ka lang maging high school, minsan ka lang maging college student, minsan ka lang magtrabaho, minsan ka lang tumira dyan, wala ka pang dadalhin, wala ka pang akain, wala ka pang madadala, hindi ka ba tutulong? Hello! Don't waste your time. Invest it. Use it. A blessing to others. Whatever you use to point Jesus, people to Jesus, will be stored in your heaven, in your bank account in heaven. Pagka gumagawa ka, nagsaserve ka, you are making an investment in eternity. Pag ginamit mo yung resources mo for the most important thing, helping people have a relationship with God. Anong galing mo sa lupa? Wala namang nasa-save. Marami kang tropa. 5,000 ang friends mo sa first account mo. 5,000 ang friends mo sa second account mo. Ilan dyan ang save? Ilan dyan ang nagpa-pray sa'yo? Ilan dyan ang nagsaserve na kasama mo? Alam mo, sabi ng Panginoon sa Luke 12:33, ibenta mo mga tinatangkilik mo. At tumulong ka. At pag ginawa mo yan, ikaw ay naglalaan ng supot na hindi masisira at may kayamanan ka sa langit na hindi mawawala at walang magnanakaw, hindi mabubulok. That is what your resources can do. Pag pinagamit mo sa Diyos, hindi pwedeng nakawin. Am I right? Pag namatay ako, I bring nothing. Bakit? I said it ahead. Pinadala ko na. Ando doon na. Mga kapatid, listen. The Bible says, sell your possession and give to those in need. And when you do that, you will store up treasure for you in heaven. Okay? At habang nangyayari yan, sa lupa, nag-iiba yung kiso mo. The purses of heaven will never go old and it will not develop holes. Okay? Meaning, your treasure will be safe. No thief can steal it, nor moth can destroy it. In other words,
liquidate your asset. Habang nasa lupa ka, padala mo na agad. Padala mo na agad. Kasi yung treasure natin sa langit will last forever. Ang tanong ko sa iyo, what about you? Do you really need everything you've got? Ha? Lahat ba ng meron ka, kailangan mo talaga? Ha? Or is Jesus speaking to you, to these verses, telling you, you need to give something that you have to help people who have a lot less? May pupunta rito. Si Michelle nanonood, nagpadala ng pera para sa missions conference. Sabi ko, salamat, naramdaman kita. Okay? Thank you for being my partner. Tanong ko sa iyo, are you generous? Are you obedient? Are you humble? When you're generous, it changes the perspective of what you really need. And more importantly, every time you choose generosity, naglalagay ka ng treasure in heaven. Where do you invest most of your time? Most of your talent? Most of your money right now? Saan mo dinadala? Netflix? Saan mo dinadala? TikTok? Saan mo dinadala? Okay? May nasa-save. What would happen if we will not look to God as our source? What would happen if we will not learn how to sow seeds of faith? Ano mangyayari? Magtatagumpay ka pa rin. Bakit? Nagtanim ka dati. Tama? Magtatagumpay ka pa rin. Mapopromote ka. Kanya lang ang problema ito. You feel entitled. Pinagtrabahuan ko to. Okay? Entitled ka. You will break the law of God. You will amass wealth. But you will clinch to the world. Okay? Na dapat na yung devotional love na yan, dapat sa Diyos mo lang binibigay. Mas minahal mo yung lupa. Mas minahal mo yung gamit. Okay? We should not let our worldly passion steal away your love for God. Dapat ang Diyos lang ang minamahal mo. Kasi bakit? Pagdating mo sa judgment seat, pupunta ka doon, iiyak ka. Kasi bakit? You suffer loss. You know what I'm saying? You will suffer loss. Ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Kung ako na lang sana yung minahal, di sana hindi ka na lumuha pa. Kung ako lang sana yung minahal, di sana hindi ka na nasaktan pa. Okay? Imagine sasabihin ng Diyos sa'yo yan. Tama, bakit? Kasi minahal mo ang mundo. Minahal mo ito. Am I right? Talo ka dyan. This will happen to any of us if we don't keep God number one in our lives. Do not conform to this world. Kasi pag namuhay ka sa lupa, sikat sila, sasamahan ko to, it will turn your hearts toward the God of this world. As we grow older in faith, our activities will turn our hearts after other gods. Dati faithful ka, dati nakanta ka sa quiet, dati ngayon naghahanap ka kahit sino na lang, kahit hindi saved, magkaroon lang ako ng jowa. Bakit? Nainggit ka sa iba eh. Tama? Nainggit ka sa iba, wag. We will not be committed to the Lord our God with all our hearts like the time that you have. We will not live according to God's will. We will do what we pleases. Gagawin ko to. Wala akong pakialam kay pastor. Wala akong pakialam sa preaching. Gagawin ko to. God has given us blessings upon blessings. And you use them in vain. Why would God trust us much? That's why I always tell, Lord, you bless me with this, I'll trust you. Para ipakita ko sa iyo, hindi ko ginagamit in vain. We will no longer love God above everything. Bakit? We love ourselves more. Ano mangyari? We are interested in the gifts than in the giver. Mas mahal mo na yung tinanggap mo kaysa nagbigay. God wanted obedience from us. But if we choose our obsession, dadalhin tayo, will be drifting away from God. Listen, it does not matter how much we know if we do not apply that knowledge into our daily living. It does not matter how brilliant we are. Pag hindi mo na-discern yung tama at mali, at hindi ka kumilos dyan, mapapahama ka. Hindi pinag-uusapan yung theoretical, biblical knowledge na meron ka. Pag hindi mo pinaktis, wala yan. It doesn't matter how much you know God. If you don't have an active relationship with God, sayang.
It does not matter how much you talk about your faith. If you don't practice it, sayang. It does not matter how much you use time to spend with God. If you don't do it today, sayang. You cannot fight against obsession alone. We need God. We cannot live outside of God's care and stay clean. Hindi ka pwedeng maging malinis pag wala ka sa Diyos. Pag lumayo ka sa Diyos, wasa ka. Pag lumayo ka sa Diyos, magmura ka. Pag lumayo ka sa Diyos, magpapabuntis ka. Pag wala ka sa Diyos, iiwanan mo family mo. Pag wala ka sa Diyos, lasing ka. Pag wala ka sa Diyos, magsusugal ka. Pag wala ka sa Diyos, wasa ka. We cannot choose disobedience and assume God will still bless us. Disobedient ka, tapos sabi mo, gusto mo pagpalain? We cannot amass sex, power, money without consequences. Magkakasakit ka. Tapos makikita mo, iba-iba tatay ng anak mo. Am I right? We cannot live without God. We need Him. But we can be certain that if we want to follow God with everything we got, God will bless us. We need to choose obedience over obsession. God will help us. We need to apply wisdom in our lives so that God will lead us. I don't know about you. But ako, I will. By the grace of God, I will choose obedience over obsession. Day after day, I told God, help me. Gracious God, help me to live simply, to love purely, and to serve you deeply. Ang tanong ko sa iyo, do you have treasures in heaven? Nagtatanim ka ba? Okay? Nagtatanim ka ba? I started sowing seeds 41 years ago. 41 years ago. And right now, I'm enjoying some of the fruits. And I thank God for that. Mahirap sa akin yun bilang estudyante. 5 piso lang ang pera ko eh. Uunahin ko pa ang Diyos. Pero inuna ko. Kasi I want God to see my obedience. I want God to see my love for Him. I want God to see na hindi ako mayaman, pero nagtiwala ako sa Kanya. And He took notice of that. Hindi naman ako mayaman ngayon. But the Lord blessed me. And I said, okay, bigyan na natin to. Nagbigay na ako ng 200,000 kanina. Sabi pa ni Ellen, Dad, yung isang sobre mo, kulang pa ng 2,000. Pwede ko sabihin sa kanya, nagbigay na nga ako ng 200,000, magsisingilip pa ako ng 2,000. Naglabas pa rin ako ng pera, sabi ko, ilagay mo tong 1,000 sa baboy. Ang tanong ko, why? Pag namatay ako, hindi ko na mabibigay. Mas gusto kong mamatay ako na ibigay ko na sa Diyos kesa kung kailan wala ako, hindi ko na mabibigay. I would use everything that I have right now to glorify my God. Bakit? I would like that God one day will say, thou good and thou faithful servant. That's what I want to hear from God. You've been faithful in the least, you will be faithful in much. Enter thou into the joy of the Lord. Pinag-usapan pa lang natin kung saan tayo magtatanim, ha? Di pa natin pinag-usapan kung ano itatanim. Next week na yon. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po, pagpalain mo kami at pangunahan, bigyan mo kami ng tagumpay. Salamat po, tulungan pong maging matapang kami na paggamit namin ang aming time, talent, and treasure so that we can learn to serve you well. Salamat po sa inyo, kayo po magpalat, magbaswas at manguna, bigyan mo kami ng tagumpay, while heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. If you in your family does not have any remembrance, blessed ba kami? Sapat ba kami? Bakit hindi magsimula sa'yo? Lord, help me to be obedient, help me to be humble, help me to be generous. Sa akin magsisimula na pagpapalain mo yung family ko. Tulungan mo po ako. Pipiliin kita, hindi yung gusto ko. Pipiliin kita, hindi yung gusto ng mundo. I would like to remain obedient to you. Will you come at the altar now? God bless you. Mangarap ka. Lord, I want that my family will be blessed kasi nakita mo ko. Napansin mo ko. Humakbang ako sa pananampalataya. Simulan mo.
Dito sa altar. Come here. Bring yourself here. Yang lugar mo, yung upuan mo, sa'yo yan. Ito yung altar ng Panginoon. I will look like what the Lord wants me to look like. I will be what the Lord wants me to be. Hindi ko ipagkakait ito. I want that God will be glorified in my life. I want that God will be seen in my life.